Hello, hello! In today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-setup ng machine profile sa Lightburn. Hindi ko na sasabing tamang pag-setup kasi baka mas may tama pang pag-setup. Ayun. First, ayan, i-open natin yung Lightburn. Pagka-open nyo pa lang ng Lightburn and bago pa lang kayo, may magpa-prompt dito, start yung free trial or input nyo yung mga license key nyo. Ayan. Pag nagawa nyo na yun, ang first na gagawin natin is sa devices. Click nyo yung devices. Or, hindi ko na matandaan kung may magpo-prompt na mag-setup na kayo ng devices. Pero, ito, ganito. Click nyo yung devices. Then, syempre, wala pa itong mga machine profile na to. Pagka-connect nyo pa lang. And ano nga pala, turn on nyo na yung machine. Connect nyo na via USB cable. Then, boom. Dito na tayo. Ang usual na pag-setup ng machine is, kiniklik natin tong Find My Laser. Pero, ang ano kasi is minsan hindi siya na-find and minsan maling machine controller or GRBL setting yung andito. And ang sabi ng mga tech or engineer natin is hindi pa kasi nare-recognize ni Lightburn yung AlgoLaser natin bilang mga controller niya, GRBL. And ito yung sabi nila. Check nyo. Since tinanong ko and ayun, kayo na lang magbasa, post nyo na lang and bla 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 bla, basta GRBL yung tama kasi mas may mga reports na parang mahina yung machine pag itong LPC, M3 and papakita ko mamaya kung bakit parang mas mahina. Ayun. Ito rin yung isa kay Lane. GRBL din yung tama kasi ayun, tinanong din niya kay Hill. Sino si Hill? Si Hill, Mr. Hill is CS, customer support ng Lightburn and former admin support din sa AlgoLaser. Ayan. Pause nyo na lang, basahin nyo. Then, balik na tayo. Pag andito na tayo, cancel muna natin to. Ang gagawin na lang natin is create manually. Ayan. Click natin to. Ayan, dapat naka-turn on na yung machine then and naka-connect via USB cable. And scroll lang natin konti. Ayan, ito yung sinasabi ko, LP3, M3. Pero ito yung select natin, GRBL. And pag na-select na natin yan, click next. Serial USB. Next, meron pala tayong video tungkol dito. Wireless connection. Lagay ko na lang dito yung link mamaya. And ayan, serial USB. Next. Kung anong gusto nyong pangalan, yung pangalan ng business nyo, or yung machine mismo, AlgoLaser Pixie. Ayan, yung gamit natin yan. Pixie 5 watts. Ayan, bahala na kayo. Yan. And then, yung machine work area dimensions. Pixie 100 by 100. Yan, 100. Sa mga naman, naka-regular na DIY kit, 400 by 400, DIY kit mini, 300 by 315, DIY kit MK2, 10 watts, 400 by 435, Alpha MK2, 400 by 400, and yung Delta, magkaiba yung Delta 22 watts and 40 watts na magkaiba sila, 415 by 420, 440. Nakalimutan ko na, search na lang, basta yun na yun. Mas malaki yung 22 watts kaysa sa 40 watts. Basta yun, 100 by 100 yung natin. Sa Pixie next, click next. Then, since meron namang limit switch yung machine natin, kahit ito, naka-enable yung auto home. And dapat naka-front left siya. Kasi andito sa front left yung homing switches. Ayan. Click next. And then, okay na yan. Then, click finish. Ayan. Select natin yung ginawa nating profile. Then, click OK. Ayan. Tapos, magkoconnect siya. Check natin sa console. Dapat may okay dito sa console. Hanapin natin yung console. Ayan. Pag wala itong console, nandito siya. Windows, hanapin natin yung console. Saan ba yung console? Ayan. Tapos, pag hindi naman nag-auto-connect, may mga times na hindi mag-auto-connect. May drop-down arrow dito. Sa COM dito. Pag naka-auto kasi, may times na hindi mag-connect. So, kung iisa naman yung machine nyo, ang pipiliin nyo is yung nasa pinakataas na COM. Ayan, COM 7 second. And also, pag iisa yung machine nyo, siyempre, ang mag-appear dito is yung create nyo na profile. Ayan siya. May mga nakakonect bang iba? Wait lang. Ayan. COM 7. Ayan, nag-connect na siya. Next na gagawin natin,
since nandito na tayo sa laser tab, laser window, pag wala to, dito siya, window ulit. Then, ayan, hanapin nyo lang yung laser. Is itong absolute coordinates. Pero, ito pala muna. Dito sa settings, itong gear icon na to, check natin kung naka-beginner mode. Ayan, may times uli kasi na naka-beginner mode to. Dapat disable natin. Kasi pag naka-beginner mode, may mga features na absent. Ayan. Ayan, disable natin yan. Then next, mamaya na yun Next is units and grids. Yung default kasi is naka millimeter per second. So, since diode machine yung gamit natin, ang pipiliin natin is mm per minute. Millimeter per minute. Pag na-select na natin yan, click OK. Ito, ang tinuturo ko is yung mga basic lang para makapagsimula na hindi pa tayo magda-dive in sa ibang mga komplikadong bagay. Click OK. And, ayan na. Next is dito sa tabi niya yung wrench and screwdriver icon. Click natin. And ito sa working size, be sure na correct 100 by 100 yung sinabi ko kanina. And yung origin is lower left. Ayan, lower left siya. And dito naman, ang i-enable natin is yung frame continuously. Ayan, papakita ko mamaya kung para saan yan. Ayan. Basta yung mga basic lang muna. Next is para magkaroon ng ilaw pag mag-framing kayo, is enable natin tong laser fire button. Ayan. Then next is yung laser on when framing. Tapos ang lalagay nating digits dito is 1 or 0.5. Ayan, visible naman na yung 0.5. Ayan. Tapos ang i-check din natin is S value max. Dapat naka 1,000 to. Pag kasi minsan, ayun, pag nagfa-find my laser tayo and click lang natin, hindi tayo nag-create manually, magiging ang masa-select doon is yung kanina, GRBL M3 1.1, and ang ano dito, S value max niya is 225. So ang magagamit nyo lang na power ng machine nyo is yung 1/4 lang. May mga reports na ano ako na naka 22 watts sila, pero sir, ba't ang hina? Kasi ayun nga, naka 225 lang dito. Ang tama is 1,000. Pwede nating taasan to, pero wag na munang pag-usapan yan. Kasi pag tweak nyo tong default na to, may consequences. Ayan, yun siya. Pwede pero depende. Basta 1,000 to. And itong air assist, yung naunang video ko kasi, yung pag-setup din, iniba ko to M7 kasi bago pa lang din ako noon, nagbibida-bida. M7 ibang machine kasi gamit ko noon, and ang compatible is M7, so dapat naka M8 to. Ayan, check nyo na, dapat ito wag muna natin pag-usapan mga yan. 1,000 blah blah blah. Ayan, next is punta tayo dito sa laser tab, laser window. Ang gagawin natin is dapat check nyo kung naka-absolute coordinates to, since nasabi ko nga meron namang homing switches or limit switches yung machine natin para ang silbi ng absolute coordinates. Ayan. Kung saan nyo lalagay yung design nyo dito, doon din pupunta yung laser head or laser module. Basta be sure na every time mag-framing or start kayo, dapat i-home nyo muna yung ano. Ayan. So, papakita ko yung continuous framing na inano ko kanina. Ayan. Pag naka-continuous framing, tuloy-tuloy lang siyang magfe-frame, hindi pa isa-isang pindot yung frame nyo. So, titigil lang yan pag click nyo yung OK. Ayan, click OK. Ayan. Pero pag naka-ano yun, naka-disable yun, pa isa-isa, pindot-pindot kayo. Ayan. Ayan. Ayan, isa-isa lang. Not sure kung naririnig nyo yung machine na nagfe-framing. So, yun lang naman yung mga basics na ano nyo, para makapag-start na kayo, and bahala na kayo sa mga dito. Yung machine profile setup lang naman yung ko. Pero pag naka-create na kayo ng profile, yung nag-find my laser kayo and iba yung GRBL controller na na-select nyo, pwede namang select nyo yan, then edit, pwede nyo i-edit. Ayan, piliin nyo na yung GRBL kung naka-GRBL M3 kayo. Ayun, baka may magsasabi naman, ba't gumana sa akin? Gumana sa'yo, pero huwag na nating turuan yung mga engineer natin. Sila na nagsabi, ayan. So, ayun lang sa araw na to, and for more contents like this, and kung gusto nyo matuto, kung may matututunan ba kayo sa mga video ko, don't forget to subscribe and
like, share. And ayun, as always, happy engraving. Bye-bye!